Magandang araw at magandang buhay po uli sa atin mga kabagis. Kamusta po kayo? So ngayon, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan. Sa ngayon, ang gagawin natin kasi marami pa kaming manok. Medyo nung mga nakaraan nag-harvest kami, medyo matigas na yung laman niya. So tumatagal na kasi 45 days lang yun. So nag 45 days na nung nung December 9 or 10. So anong petsa na ngayon? January 8 na. Kaya so ngayon medyo matigas na siya. Ngayon meron akong bagong menu ngayon na kung paano siya iluto. So I'm sure ito naririnig nyo na at alam kong familiar sa inyo to, ng pandinig na to. So ang gagawin natin, magluluto tayo ng pinikpikan. Parang kakaiba naman. Di ba? Alam niyo naman, pamilyar naman kayo sa pinikpikan. Ang pinikpikan kasi is yan yung popular yan sa Kalinga, sa Benguet. 'Yon. So, ang ginagawa kasi nila diyan sa pinikpikan, ang original diyan, ang pagkakaalam ko, pinapatay nila sa sa palo yung manok. So tayo, hindi natin gagawin yon. Hindi ganon. Ang kaparehan lang nung pinikpikan ay isasalab natin siya sa apoy. So yung balahibo niya, yun yung yung sa halip na tatanggalin natin, pakuluan ng mainit tubig, hindi. Isasalab natin siya sa apoy. Yun lang ang pagkakaparehas ng pinikpikan. Tapos merong kakaibang ingredient, may siya. Same lang naman din doon sa mga ibang luto natin sa manok. So ito kasi ang pinikpikan kasi na nakita ko to kung paano gawin at kung paano iluto. At alam ko rin kung yung original na pinikpikan kung paano iluto. Matagal din kasi akong nadistino sa Baguio. Nung time na yon, kung natatandaan nyo pa, kung sino mga nakakatanda pa dyan, meron pa kasi nung araw yung Benguet Mine. Di ba? May Benguet Mine pa noong araw. So nadistino kami dyan, napunta kami dyan ng papa ko. Diba, nabagit ko nga sa inyo nung mga nakaraang vlog, yung papa ko isang mahusay na mekaniko, heavy equipment mechanic. So yun nga, kaya nga po ako natuto din na magmekaniko dahil doon sa tatay ko. At nadistino nga kami doon. So yun, sa Benguet Mine. Sa kami nadistino? Sa Antamok. Yan, Antamok, sa open field. So yun, doon ko nakita yan, yung luto na yan. At saka ang pagkakaalam ko, ang original na pinikpikan, ito hindi ako sure, pero nakita ko rin kasi ito na mas sinasabi kasi nung mga kaibigan nating mga taga Benguet na mas masarap daw yung pato. So nakita ko nga yung pato talaga, yung kung hanggat maaari, kung mayroong pato ang ginagawa nilang pinikpikan. Makikita niyo mamaya kung paano natin gagawin. Kaya ngayon, pagsamantala, papakita ko sa inyo yung yung halaman ko. Ang ganda na. Ang ganda na. Bumukad-kad na talaga. Tapos kukumustahin din natin si Kabagis at saka yung ating mga halamang kalabasa. Then meron din pala akong ginawang garden. At saka ang pangalawa pa, hindi tayo magluluto sa sa electric stove. Magluluto tayo
sa kalang di kahoy. Oh, di ba? So doon natin malalasahan yung talagang lasa ng pinikpikan. Oh, doon niluluto yan. Kaya sige, samahan niyo ako. So, ayan na si Kabagis, oh. Ang laki na. Oh, di ba? Oh, lumalaki na, laki niya na. Oh, nakakatuwa na siya. Oh, kumustahin natin yung halaman natin. Nakita nyo, bumukadkad na talaga yung ano, yung pangatlong dahon. Ayan o, dito ko siya pinapaarawan. Actually, hindi ko talaga siya binilad. Yun lang makakahalik siya ng ano, ng araw. Ayan o, di ba? Oh, tapos ang cute na niya. Ito oh. Oh. Oh, di ba? Oh. May pangatlong dahon na. Tapos ayan. Ganda oh. Oh, di ba mga kabagis? Ang ganda. Then pagkatapos papakita ko sa inyo yung ginawa kong garden. Ngayon, ang balak ko, ang itatanim ko dito, pechay at saka okra. Ayan oh. Yan. Yan ang garden. Oh, di ba? Yun oh. So, tingnan natin yung kalabasa, malaki na. Yan. Update sa mga kalabasa dyan. Yun oh. Oh. O, diba? Yun oh. Tapos alam na nila kung saan sila pupunta. Doon. Yan, malalago na rin. Yun oh. Yun oh. Yun. Tapos ito na rin yung kalabasa. So alam na rin niya kung saan siya gagapang. Kukuha tayo ng isang manok. Ayan oh. Hello. Ilan pa sila? Ay 5 pa. Si Gito. Nakabili ka na sir ng ano? Na yung pagtanim na pichay? Ay wala pa. Nagpabili pa lang ako. Ano yan sir? Yung pagtanim mo, pinili mo muna? Ha? Hindi dapat pagplant ganito sir. Yung kanila. Paano? Suggestion si Gito. Anong gagawin natin sa ano? Ano gagawin? Hindi ganyan dapat sir. Ano ba yun? Binibinhi mo na? Oo, yung na yan sir. Tapos ililipat mo na. Ililipat na lang. Sige. Nagpabili pa lang ako ng binhi. Ayan. Ako mag-ano sir. Ayan. Si Gito, eksperto magtanim yan. Actually siya nagtanim ng mga laswa eh. Ngayon, dito natin iluluto yung pinikpikan mga kabagis. Ayan o. So, dinudo na namin yung paggawa ng garden mga kabagis. Diniretso na namin doon. Kasi sabi ni Gito, sayang daw yung place na yon. Kaya ayan, itutudo na natin. Ito, kabagis, ang daming kamuting baging. Tama-tama to, exercise namin. Kasi mamaya kakain kami ng marami. Si Gito, laking bukid din to eh, kaya marunong siya sa garden. Parang ako lang din to. Hindi mapakali pag nakakita ng bakanting lupa. Ang ganda pala pag malinis. Lalong maganda to kapag may mga halaman, no? Paparingas kami ng para isalab yung yung manok. Nagdala na akong kawali. Tadan! Dito kami magluluto. Ayan.
Para lang kaming nasa probinsya. Tadaan! Para kami nagpipiknik mga kabagis. Tapos meron akong torque. Tadaan! Oh. Kompleto. Nakita ko kasi itong idea luto na to mga kabagis sa Benguet nung nasa Benguet mine pa kami. Ano pa nga ginagamit dun eh? Acetylene. Tapos yung original na pinikpikan, after na masunog, after na sunugin nila to, hindi na nila hinuhugasan. So tayo, huhugasan natin. Doon tayo sa loob. Bali, doon ko na siya lilinisan. Sa loob mismo. Pero iluluto natin siya sa labas din. Doon sa ano, doon sa kahoy. Para talagang niluto talaga siya dun sa uling, sa ano, sa kahoy. So, ang gagawin natin, kagaya lang din naman ng ano, ng normal na ginagawa natin, babalahibuan pa rin, lilinisin. Kasi kailangan yung balahibo niya, dumikit siya dun sa laman. Yun ang magpapalasa sa kanya. Kaya natin siya sinusunog. So masarap din sana ito mga kabagis kung meron ano, yung itag. Oo, itag. Isa din yun sa mga ano, pinagmamalaki ng mga taga Kalinga. Yan, sa ano kasi, sa Benguet, sa ano, sa Kalinga, ganito. Basta ganito na siya. Kung paano siya nasunog, chachap-chapin na nila. Saka nila papukuluan na ng ano, tubig. After nun, okay na. Pero tayo hindi. Lilinisin pa rin natin siya. So, inan natin siya mga kabagis. Pinatuguan. Ngayon, ang magiging sangkap nito, ito ano, ito yung version ko. Pinikpikan Kabagis version. Ito yung Kabagis version na pinikpikan mga kabagis. Ang sasangkapan lang natin siya ng ano, yung luya, sibuyas. Tapos, hindi natin siya aasinan. Walang asin. Tapos lalagyan natin siya ng konting asim nung sampalok. Yan ha. Pinikpikan Kabagis version. Yabagis version pala. Yabagis version. Yung balahibo niyang natitira, yung mga maliliit, madali na siya tanggalin kasi naano na nga eh. Nung nandun pa kami sa Benguet mine, halos sa loob ng isang linggo naggaganito sila. Kaya pinagmamasdan ko lang paano nilang gawin. Kaya ayun, ito natutunan ko siya. Yung luto nila dun sa Kalinga, pag kinakain mo mga kabagis, may mga ano pa nga eh. May mga balabalahib pa eh. Pero saan ka, napakasarap. Kasi di ba sa Baguio malamig? Malamig ang klima, tapos mainit na mainit yung sabaw ng pinikpikan, ang kasarap. Di ba? Medyo malinis na. Ngayon, gagawin natin, sunugin natin ulit.
Para yung mga natitirang natitira pang maliliit na panahipo. Kaya kung napapansin nyo mga kabagis, medyo puti siya. Kasi, kung patay siya sa bugbog, maitim to eh. Kasi yung mga dugo na buo. Pero ito kasi pinatubuan natin. Yan. Okay. So, malinis na siya. Malinis na. Dinatagtag ko, medyo na siya eh. Mainit siya tapos parang luto na. Yung iluluto ko na siya lahat. Kasi sa tingin ko, hindi siya pwedeng i-stack sa rep eh. Yun lambot na. Yung atay nga niya, luto na eh. Yung bituka, hindi ko na sinama. Pero lilinisin ko yan para sa aso. Yung garden namin doon, lumaki na. So nadadagdagan. Of course, meron tayong sibuyas. Tapos, itong silid na to, ito yung malaking papel dito. Kaya sinigurado ko na may sili. Kasi di ba, napakamahal ng sili ngayon. Ngayon, hindi tayo hindi tayo ngayon gagamit ng bawang. Kasi mag-iiba lasa. Marami pa tayo doon mga kapagis. 4 pa yung manok. Iluto na natin. Siyempre, meron tayong mantika. Pilipad na yung kawali ko. Tapos, yung luya, pinitpit ko siya. Diba? Ang totoo lang, yung pinikpikan na original, hindi ginigisa. Parang nilaga version lang siya. Ito, sa atin, pinikpikan Yabagis version. Bagong version yan. Bagong version. Yung kasi, yung usok nung kahoy, yun yung nagpapadagdag sarap. Tapos, lagay na natin yung karning manok. Kunin mo pala yung doon. Wala itong asin. Paminta. Akala ko sa probinsya lang ako makakapag ganito eh. Pwede pala dito. Namiss ko kasi itong ganitong luto mga kabagis. Bigla ko lang kasi siyang naalala nung ko yung matigas na yung manok. So ito nga pala, kaya bigla ko naalala na magpinikpikan. Inaano ko siya yung pinatutuyo ko yung yung katas niya na medyo parang dried na siya, saka ko siya sasabawan. Masarap talaga pag lutong gatong. Niluto siya sa kahoy. Ayan oh, ha? Sarap. Yan. Sige nga, sino nakakamiss niyan? A few moments later. Medyo nagmamantika na siya. Kasi gusto ko mangyari, lumabas yung niya, yung pinakakatas niya,
para lumasa yung parang ano, parang usok. Pagkulo nito, okay na. Alam nyo kung bakit hindi ko siya nilagyan ng asin, mga kabagis? Kasi may gagawin tayo. Gagawa tayo ng sausawan para may alat siya. Doon ko sinasabi kung bakit napaka-importante nung siling labuyo. Asin! Ngayon, itong ano, siling labuyo, pipigain natin siya dun sa asin. Ito. So, ang gagawin natin, yung sili, dudurugin natin to. Ayan o, tignan nyo mga kapagis. So ngayon, titirisin natin to. Yan. Ngayon, pagkakain ka, kukurot ka ng asin na may sili. Wow! Kita mo, di ba? Hindi mo kailangang asinan. Yung sabaw. Ngayon, kung gusto mo lang medyo maalat-alat, dagdagan mo ng asin. Yung kakainin mo. So, kailangan yung asin, pumulasa siya sa sili. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi siya nilalagyan ng asin. Kita nyo? Oh. Ayos! Mamaya kakain na kami. Yun, mga kabagis. Yan mo. Kulang na lang dito sa amin, ilog o di kaya dagat. Para kami nagki-picnic. Oh, ganda na ng kulo mga kabagis. Wow! Sarap! Medyo medyo nagmamantika na siya. Wow! Yung original na pinikpikan mga kabagis, yung sabaw niyan kulay itim. Kasi gawa nga nung medyo nag-uling-uling yung balahibo, di ba? Tapos hindi na hinugasan, chinap-chap na. So iitim talaga. So tayo kasi nilinis natin, hinugasan. Kaya ayan. Konting-konti na lang, konting kulo na lang. Mas masarap kasi yung yung malambot na malambot yung yung kanyang laman. Luto na ba yung kanin? Luto na pala yung kanin mga kabagis. So, to? Kain na lang! Okay. Ay. Okay, sili. Ito lang asin. Tapos, ito lang yung pinaka-asin. Wow! Yung anghang niya kabagis nasa asin. Anghang no? Wow, diba? Ito kabagis walang ricado. Ano lang, sibuyas sa kaluya. Umasa yung niya, yung sunog na balat. Umasa yung sunog na balat mga kabagis. Saka yung usok. Sarap kung kailangan ito yung yung magulang na yung manok. Tulo si punto. Yung anghang karyal, kumakagat. Ang lapot yung sabaw kasi nung lumabas yung mantika niya, lumapot na. So hindi ko naman siya tinutuhan ng sabaw kasi mawawala yung lasa.
Kung native siya, kung pwede. Dito kasi mga kabagay, taga-south kasi ito eh. Kaya, bihira niya natitikman yung mga ganitong luto. Masarap lalo yan kung may itag. Kaso napakahirap bumili nun kahit sa Baguio. Hindi na ako makatayo. Pakikuha na rin yung baso ko to. Lalo pa yung ano? May soft drinks kami mga kabagis. Para masulit na. Para fiesta. Ngayon, ako nagluto, maglipit sila. Yung opisina, nangamoy ano eh. Nangamoy yung sunog na balahibo eh. Kaya in-spray ko ng ano, Lysol. Iba talaga yung luto sa kahoy mga kabagis. Maaamoy mo yung ano, yung usok. Salt! Ang sarap ng sariling harvest, no? Ang dami kong busog. Yan, mga kabagis. Yung opisina ng ano, nangamoy sunog na balahibo. So, nakatapos na naman tayo ng isang vlog. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil nandyan kayo, sumusuporta, saka nagpapasalamat din ako kung nagustuhan nyo po yung content natin ngayon. I hope na nagustuhan nyo po yung niluto natin na pinikpikan na Yabagis version. So, yun eh, ano, lutong patsam pa rin. Kaya, salamat po ng napakarami dahil hindi nyo ako iniwan hanggang dito sa dulo. Kaya naman, nakikiusap ako sa lahat po ng mga nakapanood ng vlog ko. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe, post the post button, like, and share. Thank you po ng marami. Magandang buhay po. Bye-bye.